Samantala mga kapuso, tulad nga po ng lagi ho naming payo, dapat I am ready kapag may sabaho ng panahon. Kaya naman, ang mga taga Marikina, pinaghahandaan na ho ang bagyong Odette. Naroon na po ang ating kasamang si Rhea Santos. Rhea? Yes, Connie, maganda ang salubong ng panahon sa atin dito sa Marikina. Bagamat malamig ang simoy ng hangin, hindi na nga po umulan kaninang madaling araw. Kaya kung ating pong i-check, ang level ng tubig dito sa Marikina River ay 13.4 meters. Below critical level po yan. Pero ang balita natin noong linggo ay pinatunog nila yung unang alarma nila dahil umabot po yan ng 15 meters. Matatandaan naman natin noong linggo talagang naging malakas ang pagbuhos ng ulan. At ngayon may bagyong Odette tayo na nagpapaigting sa habagat natin. Hindi po nagpapakakampante ang mga taga Marikina, lalong-lalo na at nagiging catch basin ang Marikina kapag malakas ang ulan sa Laguna, sa Rizal at maging sa Quezon. Kaya naman itong mga ganitong klaseng equipment, ito yung kanilang water search and rescue equipment, laging nakahanda po to. Meron pong isang ganito ang Marikina. May van po dyan na merong mga life-saving equipment at hila-hila po nito ang isang motorized boat. Pasilip ko lang sa inyo mga kapuso, kung ano yung nasa loob. Of course, may mga life vest tayo. Tapos of course, yung mga motor ng ating bangka na pwedeng gamitin. And other life-saving equipments na pwedeng gamitin po ng ating Marikina Rescue kung sakaling pong meron tayong kababayang naiipit sa baha. At kaugnay po niya, makakausap po natin si Ginoong Michael Sorvano ng MCDRRMO. Siya po ang supervisor. Ginoong Sorvano, maraming salamat sa pagpunta niyo ng maaga. Magandang umaga po sa inyo. Gaano tayo kahanda pagka dumating ang isang bagyo o malakas na pag-ulan? Ito po ay pinagabastaan po natin sa kautusan din ng ating mahal na punong lungsod, si Mayor Del de Guzman. Meron po tayong sinusunod na warning level system dito sa Marikina. May first alarm, second alarm, third alarm, and fourth alarm. Yun po. Medyo ang laki na ng pinagbago, ng iginanda ng sistema. Pero ngayon, below critical level, 13.4 meters, pero may bagyong Odette tayo. Kayo ba laging naka-heightened alert ang mode ng ating mga Marikenyos? Yes po, naka-full alert po tayo ngayon. At ito po ay kautusan na rin ng Office of Civil Defense. Ano pa ho ba? Ang Marikina kasi laging binabaha talaga, Kasi dati din akong taga Marikina at nakaranas din po akong mga lagpas taong pagbaha. Pero malaki na ho ba ang in-improve ng drainage system natin? Medyo nabawasan na ho ba yung mga pagbaha sa ilang lugar? Opo, nabawasan na po. Nagkakaroon po tayo ng drainage cleaning system. Ito po ay ginagawa ng engineering office. Pagdating po sa training ng ating mga rescue team, of course meron tayong mga magagandang equipment katulad nito. Pero kahit ho ba hindi maulan ng panahon, tuloy-tuloy po ang training po ng ating mga tao. Opo. Ito po ay ginagawa natin every quarterly po. At bukod sa Marikina, ito hong balita ko, itong sasakyan nyo ay nadala nyo na rin sa ibang lugar para magbigay ayuda? Opo, sa Bulacan po, nagawa natin to. Yung unang-unang habagat po. That's good. So, ganyan po ang mode ng mga Marikenyos po natin, Hindi lang po para sa mga taga Marikina kung nangangailangan ng tulong, maging po sa ibang lugar ay dinadayo po nila kung sakali pong kailangan ng ayuda. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Mga kapuso, yan po ang pinakahuling sitwasyon dito. Manatiling I am ready dahil meron po tayong bagyong Odette na binabantayan na nagpapaigting sa ating habagat. Back to studio.